side na po. Dati, hindi ko pa talaga alam ang salitang relationship. I mean, relationship kay Lord. At hindi po ako nagsisimba doon kahit sa Catholic. Nakilala ko si Lord dahil kay Sister Kim na pinsan ko. Dinala niya ako sa tahanan niya. Nung mula, inaamin ko po na hindi ko po seryoso ang pagsisimba. Noon, kasi napaka-immature ko pa at puro online games, puro love life lang yung nasa isip ko noon. Dati, lagi akong umiinom kasama ng mga classmates ko. Lagi kaming nasa galaan. Pagsisimba, wala na sa isip namin. Puro lang kami gala. Pati na rin sa magulang ko, hindi ko na sila pinapakinggan. Hindi na ako sumusunod sa kanila. Masyado nang lumaki yung ulo ko. Pero nung araw ko na sinama po kami ni Sister Kim sa kabilang church sa Living Word sa Bacoor, doon po nag-start na makilala ko si Lord. Sumasabi na rin po ako sa Bible study kila Brother Lee sa Bible nila kay Sister Shelly. Pero di rin po nagtuloy yung pag-attend ko dahil nagka-problema po ako na dahil sa ex-boyfriend ko. Kasi broken hearted po. And simula po nun, di na ako matin sa church na nawalan na po ako ng gamit. Pero lahat ng iyon, nagbago simula nang makilala ko siya. Hindi na ako palainom at sumusunod na ako sa magulang. Ang laking pasasalamat ko kay Lord kasi binago niya yung buhay ko. Simula nang lagi na ako ma-attend sa church hanggang sa naisip ko po mag-apply bilang textbook. At ngayon ay isa na rin po akong staff ng JPS Church. May isa po po i-share. Nung nakaraang February po, nagkaroon din po ako ng problema. Hindi ko na po sasabihin kasi napaka-private ko. Pero alam po ni Brother Lee at Sister Kim kung ano po yun. Dahil sa problema na to, parang feeling ko po sa sarili ko na napakalaki na ng kasalanan. Kasi may tiwala po ako sa isang taong hindi ko naman pinagkakakiwalaan. Kaya yung nangyari yun, kasi first time ko lang ito talaga na mangyari sa akin. Kaya sinabi ko po pala Brother Lee na hindi po muna ako matemblan kasi nahiya pa ako marap kay Lord. Kaya buti na lang nandito si Brother Lee at si Sister Kim para damayan ako. At lagi nilang sinasabi sa akin na nandiyan lang si Lord para inintay ka. Pinagkagawain na niya basta makita lang ni Lord na sincere yung pag-iito ng tawag sa kanya. At dahil doon, gumana yung pakiramdam ko. At ginawa ko yung sinabi niya. Kinusap ko si Lord at nag-pray po ako sa kanya. Masaya po ako dahil nakilala ko si Lord sa buhay ko. Lagi akong magpapasalamat sa kanya sa lahat ng bagay. Lord, ibibigay ko po lahat ng pagmamahal ko sa iyo. Maraming salamat sa pagiging tapat at pagpagmahal. Yun lang po and thank you po sa inyong lahat. Lalo na po kay Sister Kim dahil siya po ang dahilan kung bakit ko nakilala muli si Kim. Magpapasalamat din po sa lahat ng mga staff, kila Brother Lee at sa lahat po dahil sila na po yung maging pangalawang pamilya ko po. Yun lang po. Thank you po. Palapakan po naman natin ang ating Panginoon. Nakakamiss
nagpa-promise po si Sister Jam, sana next Sunday ay ma-attend ka na ulit. Iba po talagang pakiramdam kapag tinanggap na po natin si Jesus Christ sa puso natin. Maraming magbabago sa buhay natin. Okay na po yan. Ayan, tinatawagan ko na po ang ating butihing pastor para sa Word of God, si Pastor Benny. Palakpakan po ulit natin ang ating pastor. Naka-off yung mic within the shed. Magandang hapon po. Hapon. Alam niyo ang pagkakaiba ng kambing sa lupa. Hindi, may kwento ko lang sa inyo nito. Kasi ang kambing daw, takot sa tubig. Ang tupa hindi. So, pinag-itunaya lang natin ngayong hapon na tayo mga tupa at hindi mga kambing. Sige, makipakasok kayo sa akin. Sa Isaias, Kapitulo 41, versikulo 10 hanggang 13. Tagalog ba ito? Oo. Isaias 41, verses 10 to 30. So, huwag kang matakot. Ito po kasi, bibigyan ko lang kayo ng brief history na po. Noong panahon kasi ni Isaiah, rampant na ang kanilang lipunan noon. So, hindi lang sa panahon natin nagaganap, yung mga problema sa lipunan, problema sa mga politics, problema. Kundi nung panahon ni Isaiah, nagaganap ito yun. So, hindi yung sa panahon natin ngayon, maging sa panahon ni Isaiah, nangyayari din, yung nangyayari sa atin sa kapanahonan natin ngayon. Kaya sabi nga nun, huwag kang matakot, ito isang bagay na ipinahayag ng Diyos, pangako ng Diyos kay Propeta Isaiah sa Isaiah 41:10. Itong chapter na ito sa isang pinagpaboritong chapter sa book sa likod, Isaiah chapter 41. Sabi nga lang, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo, huwag kang Sorry. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo, huwag kang lupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palakasin ka o aking tutulungan ka o aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Narito silang lahat na nagagalit sa iyo ay mga mapapahiya at mga linto. Sila na nakikipaglabanan sa iyo ay papanaw at napapahamak. Iyong hahanapin sila at hindi mo mga susumpungan sa makatuwid bagay. Silang nakikipaglaban sa iyo, sila nakipagdigma laban sa iyo ay papanaw at gaya ng bagay ng wala. Finally 13. Sapagat ang Panginoon mong Diyos ay hawak na iyong kanang kamay na magsasabi sa iyo, huwag kang matakot, aking tutulungan ka. Ang ating pong title, pamagat na ating pong tatalakayin sa hapong ito ay pinamagatan po nating Resources for a Time. Pinagkukunan sa oras ng kahirapan. Manalangin po tayo. Lord, papasalamat kami, Panginoon, sapagkat ikaw ang nagdala sa amin sa hapong ito. Bagamat, Lord, may mga circumstances na probably pwede maghihintan sa amin ng pagulan, panahon, pero Lord, hindi ito dahilan upang hindi kami, Lord, na makating at makaparito sa gawain mo. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid na narito, Lord, naglaan ng oras, panahon, upang umawit, sumamba sa iyo, upang makinig ng salita mo. Batid mo, alam mo, Panginoon, ang kanilang kalagayan, ang kanilang mga motibo, ang kanilang mga problema, naiiwanan sa bahay, ang mga problema nila, Panginoon, sa lahat, sa mga susunod na araw, batid mo ito, Panginoon. Ganun pa man, Lord, bibigay ka ng isang mensahe sa amin, sa hapong ito na makapagbibigay sa amin
ng isang tulong, mensahe, pangako, kung paano pinangako mo ito, Panginoon, kay Propeta Isaiah. Panginoon, the resources for rough time, ang mapupunan namin ng mapapupunan sa oras ng aming kahirapan sa buhay. Lord, maraming salamat, Lord. As we go on, as we study the words, Lord, continue to open our minds and hearts so that we will be able to listen to words. Lord, patuloy ang banal na Espiritu ang siyang maging tagapagturo namin, Panginoon, sa kapong ito. Ito ang kung saan dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi nga nun, fear is a monster that stalks us all. Sabi, yung daw takot ay isang halimaw na palaging sumusubaybay sa atin. Kapag tayo daw ay natatakot, ito daw ay isang parang halimaw. Sino dito nakaramdam ng takot? Wala tayo natatakot, di ba? Ano pa lang yun? Sabi nga nun, yung daw takot ay parang isang halimaw na laging laging sumasabaybay sa akin. Especially sa mga Kristiyano. Nasa natin yan. Sabi, this enemy appeared immediately after the fall. Ito daw ay nagpakita sa atin sa oras na tayo ay bumabaksak sa ating buhay spiritual. Yun daw pagkatakot, no? Nagpapakita sa atin to kapag tayo bumabaksak sa ating buhay spiritual. Tanda natin, di ba, pinag-aralan natin last time, yung fear at faith, hindi pwede magsabay, di ba? Either mataas ang fear mo, mababang faith mo, either mataas ang faith mo, mababang fear mo. Sabi ganun, fill up us of adventure and success-making cowards of us all. Yung daw takot ay ninanakaw nito yung ating mga adventure, success sa buhay at ginagawa tayong duwag. Sabi, kapag tayo ay nakakaranas ng takot, ninanakaw nito yung adventure ng success sa buhay natin. At ang nagre-resulta nito, naduduwag tayo. Kapag tayo ay nakakaranas na ninanakaw nito yung ating success, kadalasan ang takot ang nangingibabaw sa atin. Sabi, when faith wins, fear loses. Kapag daw yung panampalataya ay nanalo, natatalo yung pagkatakot. Kapag mayroon tayong pananampalataya, kapag ang pananampalataya natin ay tumataas, umaantas ng pagtaas, sabi yung daw ating takot ay nawawala, bumababa. Sabi, God gave great promises to Isaiah for overcoming fear. Sabi, nagbigay daw ang Diyos na isang pangako kay Isaiah para ma-overcome niya yung kanyang takot, kagaya nga sinabi ko sa inyo, no? Bagamat si Isaiah ay isang propeta, bagamat si Isaiah ay isang lingkod ng Diyos, nararanasan ni Prophet Isaiah yung takot kung paano, no? Kasi nga yung sama na nalipunan, no? Alam nyo, no? Sabi ganun, ang isang lugar daw para daw magkaroon ng, sabi nila, ng putan ko, para daw magkaroon ng magkaroon ng kapital sa isang lugar, dapat ay consider yung stability at yung peace and order ng isang lugar. Kapag ang isang lugar walang peace and order at yung political stability, walang pwede mag-invest sa lugar na yun. Kaya nakita na, di ba? Hindi naman sa panahon sa Mindanao, di ba, nauso yung mga gera, yung panahon ng kapwa Muslim, di ba? Halos walang mga investor na pumupunta sa Mindanao kasi nga walang peace and order, walang political stability. Kaya sabi nga nang kapag may political stability at may peace and order, doon pupunta ang mga investor. Kaya sabi nga nung panahon ni Isaiah, yung political stability nila, tsaka wala ng peace order, kaya nga si Isaiah ay nakakaramdam na ng takot. Kaya God gave great promises to Isaiah for overcome fear. Kaya nagbigay po ang Diyos kay Isaiah ng mga pangako para ma-overcome niya yung takot. These resources for rough times are available to you and me. To daw na pinagkukunan ng sa oras ng kahirapan, ay available sa iyo at maging sa akin. Yan kung tatalakay natin. Sabi nito. Number 1 lang, bro. Number 1, the resource of God's presence. Sabi, yun daw mapagkukunan ng presensya ng Diyos. Ano makukuha natin na resources
doon sa presensya ng Diyos, yung kanyang pangako. Balik tayo, sabi nga naman, fear thou not, for I am with thee. Huwag kang matakot, sapagkat ako ay nasa iyo. Alam niyo, no, nakakalungkot isipin mo. Kaya ang isang Kristiyano, ang bawat individual sa atin, ay natatakot, sapagkat yung katotohanan na kapag tayo ay umaharap po sa mga problema, panganib, karamdaman, iniisip natin na tayo ay may isa. Kapag tayo ay may isama, lumalakas sa loob natin, di ba? Pero once iniisip natin na tayo ay nag-isa, doon natin nararamdaman yung takot. Pero kung iisipin natin na ang Diyos ay kasama natin, hindi natin iniisip ang takot. Sabi nga nun, a Christian is never alone. Ang Kristiyano daw ay hindi nag-iisa. Saan ka nakakita ng Kristiyano na siya tumanggap kay Kristo ay iniwanan siya ng Diyos? Diba hindi? Kahit na tayo nakakaharanas tayo ng financial crisis sa buhay natin, may mga pagkakataon na dumadang pa rin biyaya sa atin ng Diyos. So ang Kristiyano, tandaan natin, ay hindi nag-iisa. Yun nga lang, ang problema sa atin kasi, kapag tayo naka-experience ng mabigat na problema, karamdaman, anuman mga problema na nasa harapan natin, kaya tayo natatakot kasi hindi natin iniisip that Christian is never alone. Na Kristiyano ay hindi nag-iisa. Sa experience of all man of God, tingnan natin yung may experience sa man of God. Si Isaiah, si himself. Diba sabi nga natin, si Isaiah nung panahon noon, ang political. Si Moses, si David, ba? Anong story ni David? Si David, bagamat na sinihari na, nasa Horeb pa siya. Pero gano'n pa man, naghahari pa rin si Saul. So sabi niya gano'n, hari na ako. Dapat kung si Saul, mawala na ito sa posisyon niya. Pero problema kasi, nung panahon niya rin David, dalawa kanyang kaaway. Yung kaaway ng mga Israelites, na which is kaaway niya rin, at ang isa pang kaaway niya, siya rin Saul, kasi gusto siya papatay ni Saul eh. Alam ni Saul kasi, siya ang kalaban ni Saul sa pagiging hari. Alam ni Saul yun. Siya ang pinaka-tawag ito, siya ang pinaka-warning para kay Saul. Alam ni Saul na siya rin David ang papalit sa kanya. Kaya sabi na nun, maging si Saul ay kalaban ni David. Kaya hindi alam David kung si Saul pupunta. Hindi siya pwede pumunta sa kaliwa dahil mga kalaban ng mga Israelites sa kanya makaharap. Kung pupunta man siya sa panig na mga Israelites, which ang hari si Saul naman ang gustong magkapatid sa kanya. Kaya siya rin David ay nag-iisa na kasama niya ang ilang-ilang kanyang mga tauhan. Kaya na-create yung Psalms 23. Sinakabi sa atin nun. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pasture. He leadeth me in the still water. He restores my soul. The path of righteousness ang lang. Even though I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Alam niya rin David, sabi niya rin David, bagamat ako'y nasa valley, nasa isang valley, pero hindi ako natatakot sapagkat alam ko, ang Diyos ay kasama. Alam ni David, na-experience ni David sa buong buhay niya, sa buong pangahit ng buhay niya, sa promotion niya, mula pagkabata niya hanggang siya tumanda, na-experience niya din na hindi siya kailanman pinabayaan ng Diyos. Kaya sabi niya, I shall not want, hindi na ako ang kailangan pa because the Lord is my shepherd. Si Moses, paano po natin masasabi na si Moses ay kasama niya ang Diyos? Sa makita yung kanyang staff, yung kanyang tungkol, diba? Hindi ba literally napapakita ang Diyos kay Moses, pero sa pamagitan ng tungkol ni Moses, ipinapahayag ng Diyos kay Moses na siya ay kasama ng Diyos. Di ba, ilang ginawa ni Moses sa pagitan ng staff niya? Di ba ginawa niya itong ahas? Yung mga ahas sa mga pero, mga magician, di ba may mga ahas? Ginawa niya rin kasi malaking ahas sa kanyang staff. Yung kanyang staff, inilagay niya doon sa river, di ba? Naging pula, di ba? Yung dagat. At yung sa staff niya, nagkaroon ng tubig ang mga Israelites sa disyerto, pinalo niya. Yung bato, di ba sa inis niya eh? Ang sabi na ito sa kanya, kausap yung bato, at siya ay magluluwal ng tubig. Pero dahil sa murmurin ng mga Israelites, ang buwisit si Moses. Nainis si Moses, siyempre talo si Moses. Sobrang inis niya. Pinalo niya ngayon yung bato. Lumabas niya yung tubig.
Yun ang isang dahilan ng kanyang pagkakasala kung bakit siya ay hindi nakapasok sa lupang pangako. Sunado pa rin. Yung paling step na yun ang ginamit ng Diyos para kapakita kay Moses na si Moses ay kasama ng Diyos. Anong higit sa lahat? Ang higit sa lahat, yung hinati ng Diyos. Sa magitan ng kanyang staff. So hindi nag-iisa si Moses sa kanyang misyon at hingin ng Diyos sa mga problema na kanyang inaharap ay nakita niya na ang Diyos ay kasama. Hindi siya nag-iisa. Si Joseph, kung titignan natin, alam mo pinag-aaralan ko before yung buhay ni Joseph, sabi ko, Lord, parang sadista yata. Pangalawang sadista ang ginawa mo sa buhay ni Job, si Joseph. Pero mo, si Joseph at age of 17, nahiwalay siya sa kanyang mga magulang, di ba? Ibinente siya doon sa mga negosyante na papuntang Egypto, nawali siya at age of 17 sa kanyang mga magulang. Pagkatapos yun, wala na siya connection sa kanyang mga magulang. Isipin mo, pagkatapos ng paano mo masasabi na si Joseph ay kasama ng Diyos? Sa anong paraan? Sa anong paraan mo masasabi na si Joseph ay kasama ng Diyos? Alam mo kung saan? Sa kanyang panaginip. Yung panaginip niya, ang trigger point na nagbigay kay Joseph ng tagumpay niya mula sa pagkakaisa niya. Yung sa kanyang panaginip, tinanong niya yung panaginip ni Pharaoh, di ba? Nanaginip si Pharaoh na isang statue. Sabi niya, that statue, gold, silver and bronze, tapos clay, yung tone niya, clay, di ba? So sa makita ng panaginip niya, pininterpret ni Joseph yung apat na kingdom na maghahari pagdating na araw. Sa panaginip niya, doon siya nakita na ang Diyos ay kasama niya. At dahil sa panaginip niya, doon siya pinrumot ng Diyos. Pangalawa, sa pinakamataas na opisyal sa Egypt, pangalawa, pero doon sa panaginip, doon niya nakita na siya pinagpisa. Kasama niya ang Diyos. Si Elijah, kasama ito Carmel, pagkatapos siya nakaharap yung ilang daan mga propeta ni Reyna, yung Reyna niya, Zorobabel, ba? Tinalo niya yun sa magitan, sabi niya, sige, ilagay niya yung kanyang pinang-alay na nilagay niya ng tubig pa, Tapos nag-praise the Lord, ang Lord ay nagpaulan ng isang bolang apoy. Pagkatapos nanti na siya, papatay na siya eh. Kasi nag-iisa siya, sabi niya, Lord, paano papatay na ako? Hanggang sa Mount Carmel, sabi niya, hiniling niya sa sarili niya sa Diyos na mamatay na siya, gusto niya na mamatay. At ginising siya ng isang anghel at siya yung pinakain na sumisimbolismo na siya yung pinag-isa. Kasama ng Diyos. Pero disciple, kasama for 3 years, ba? Kasama ng Diyos ni Jesus Christ yung mga disipulo sa pag-ministry. Nung namatay si Jesus Christ, sabi ko sa inyo, nag-backslide yung mga disipulo. Kasi kala nila sila nasusunod eh. Naku, sino na kaya susunod? Tayo na, tara, magtago na tayo. Nag-backslide sa lahat sila. Nagtago sila kung saan sila pwede magtago. At pagkatapos nabuhay si Jesus Christ, muling nagpakita si Christ sa kanila at pagpapakita na hindi sila nag-isa. Kasama ko, hindi pa nag-isa yung mga disipulo. Si Paul, di ba? Become an apostle to the Gentiles. Sa walang experience si Paul. Basta na lamang ibinato si Paul sa Asia Minor. Ibinato si Paul sa Rome. No, nakulong si Paul. Nagpahin ng ilang mga churches. Wala siya kasama. Kasama niya lang si Luke. Ilang kasama niya, dalawa. Yung problema na kanyang inaharap sa Rome. Ilang beses sila nakulong, ilang beses sila na-persecute. Sabi nga, wala tayong kasama. Hindi. Ganun pa man, sinaman ng Diyos si San Pablo at dahil doon nakapag-establish si Paul ng maraming churches sa Asia Minor. Ephesus, Galatia, Philippians, Corinthians, Thessalonians, lahat dyan in-establish ni Paul. Kasi ang sabi ni Paul, kasama ko ang Diyos. 1/3 ng New Testament ay naisulat ni San Pablo kasi kasama ng Diyos. Christian, sa amin naman is never alone. Ang Kristiyano ay hindi kailanman nag-isa. Kasi pinahin. Kaya minsan kapag minsan umaharap sa mga problema natin, minsan nagkakaroon tayong takot
nabibigo tayo na ma-overcome yung mga problema natin kasi akala natin isa tayo. Hindi tayo isa. Lagi natin kasama ang Diyos kagalagisan. Sabi, be not dismayed, for I am thy God. Huwag ka huwag ka matakot, huwag ka magsmaya kasi Diyos mo, ako ang Diyos mo. Ako ang bahala sa iyo, ako ang Diyos mo. The storm may threaten, but God is in control. Maaring ang bagyo ay nagbabanta sa atin, pero ang Diyos ang control. Malungkot, masiraan ang loob, but God is in control. Alam nyo, no? Sabi nga nun, His resources are greater than our problem. Yung kanyang mga pupukunan ay mas malaki kaysa sa ating mga problema. Don't look to the bigness of your problem. Look to the bigness of your God. The Bible says that God is our main sources. Si Armstrong noong 1969, nung siya ay lumipad patungo sa buwan, di ba? Nasabing gano'n ng interview siya at yung mga sunod pa sa kanyang mga astronaut na mga sila sa ganda ng mundo. Kasi ito lang nakita ang mundo, nasa buwan sila eh. Kapag nasa mundo ka, yung makita ba ang mundo, makita mo yung buwan. Pero nasa buwan ka, makita mo yung mundo na mga sila sa sobrang laki ng mundo na ating ginagawa. Sabi nga nila, tayo, ito. Nakita niyo, ang laki ng Diyos natin. Hindi natin naisip na ang Diyos lamang ang may kakayahan na magbigay sa atin na makakailangan. Don't look to the bigness of your problem. Look to the bigness of your God. Ang sabi ng Bible, ang mundo ay tungtungan na ng Diyos. Kung Diyos ang gumawa ng mundo, gano'ng kalaki ang mundo, gano'ng tayo kalit sa mundo, yung problema natin gano'ng kalaki sa Diyos kaya. Hindi lang. Kaya minsan ilang beses ko sinasabi sa inyo, how many times have I told you, na ang isang Kristiyano kaya sa umahanap, na kaya sa nagkakaroon ng problema, may purpose ang Lord. Nung hindi ka Kristiyano, wala kang problema sa pera. Oo, kasi nga ang ginagawa ko puro smuggling eh. Puro ma-under the table, wala kang problema sa pera. Pero naging Kristiyano ka, namuhay ka na ng diretso, doon ka nagkaroon ng problema ngayon sa pananalapi. And that is a one lesson of God. May mga lesson, may mga tinuturo ang Diyos sa atin kung bakit minsan umaharap tayo sa problema. Kaya naman ang Diyos solusyonan yan eh. Wala tayong pera, kaya magbigay ng Diyos. Sabi ko nga sa inyo, magpapaulan ng Diyos dito ng sako-sakong pera. Kaya eh. Kaya baka magtakbuhan tayo, hindi tayo matin eh. Nemumundo, nagpapaulan ng pera oh. Hindi ka na ng Diyos. Ang Diyos dinadahin na lahat ng bagay sa isang formal at sa isang bagay na magbawat ng mga tao. Ang mga anak niya. Tingnan nyo si Job, di ba? Paano pinasenso ng Lord si Job? Tinaan mo na si Lord si Job sa isang testing. Nakaranas si Job ng persecute, nakaranas si Job na mamatay yung kanyang mga kamag-anak, yung kanyang mga mahal sa buwan. Naranasan ni Job na mawala ng mga livestock. Naranasan ni Job na magkaroon ng mga sakit sa buong katawan. At dahil doon, naging matatag si Job. At lumapit siya doon sa isang experience, sa isang bagay na gusto mangyari ng Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Muling ibigay ng Diyos yung livestock ni Job na 3 times kaysa gusto ng mga nawal. Sipin, kaya ibigay ng Diyos yun. Ba't ako naghihirap ngayon? Baka ngayon ang problema sa iyo. Bakit ako naghihirap sa iyo? Bakit ako naghihirap? Ba't ako nakaranas ng problema? Ba't ako may mga karamdaman ngayon? Baka may tinutulog ng Diyos. Kaya mo, naramalasan ang mga bagay yan. Pero kahit ang Diyos, gusto mo yun eh. Baka ang gusto ng Diyos, tumaas yung antas ng pananampalataya mo sa Kanya. Kaya minsan, nagkakaroon ka ng karamdaman. Kaya minsan, nagkakaroon ng problema sa pananalapi. Kasi ang gusto ng Diyos, manalangin ka. Ang gusto ng Diyos, magkaroon ka ng pananampalataya sa Kanya. Yun ang gusto niya. At kapag na-reach mo yung pananampalataya na ini-expect siya ng Diyos, walang dahilan para hindi ka nabigyan. Walang manihilap sa buhay. Yun ang gusto ng Diyos. Kaya minsan, dumadaan tayo sa isang pagsubok. Mayroon po isang hardinero. Nakakita siya ng isang tangkay ng puno. Sabi niya, yung puno ito, patapon na. Tatapon dapat, sisigaan. Sabi niya, teka, yung magandang bagay ang gagawin dito sa isang perasong sanga. Alam niyo, ginawa niya sanga?
unti-unti niyang pinakayas yung sanga. At sa bawat pagkayas niya doon sa sanga, nasasaktan yung sanga. Ay, siyempre, pinakayasan na, di ba? Pinakayasan yung sanga. Ay, yung sanga, ay. Sa bawat kayas niya, binubutasan niya, ay, yung sanga, ay. Pagkatapos doon, na kanyang pagkayas, yung sanga ay isang naging magandang lupa. Yung sanga na dapat itatapon na sa apoy, naging pakiharap pa. Ako niyo po, minsan yung Diyos ganun. Nasasaktan tayo sa nangyayari sa buhay natin, pero hindi natin alam, sinisip tayo ng Lord. Pinipino tayo ng Lord, hinahasa tayo ng Lord. Doon sa isang bagay na gusto niya mangyari sa akin. Ano? Minsan tayo, kung nakaranas ng ito, nagagawin tayo, sumusuko tayo, at minsan gumagawa tayo ng isang desisyon natin, ng isang kinagandaan ng Diyos. Huwag tayo naman. Sabi niyo, be not dismayed. Huwag tayo naman. Huwag dismayed. Huwag tayo matakot. Diyos mo ako eh. Ano ba na ang imposible sa akin na hindi ko kaya gawin? Sabi niyo nung, let us see, sino ba po? Acting on these promises drives our fears away. Kapag tayo ay kikis mag-aati sa mga pangako nito sa mga pangako ng Diyos, lahat daw ng ating takot ay mawawala. Kapag tayo ay patuloy na titiwala sa pangako ng Diyos, ang takot ay mawawala. Ako nito, diba, ang girlfriend niyo, ang nanay niyo, kapag nangako sa inyo, ang takot. Financial, no? Nangako sa inyo ang nanay niyo, ang mga niyo sa buhay, o sige, ako bahala sa tuition mo, ako bahala sa expense mo, nawawala yung pag-iisip natin, di ba? Pangamba natin. Kasi mayroong isang taong nangako sa atin na siya magbabayad dun sa pangailangan natin. Sabi, acting on these promises drives our fear away. Letter B, when faith wins, how many times I told you that when faith wins, fear loses. Kapag ang pananampalataya ay nanalo, sabi nga nun, ang takot ay natatalo. Kaya minsan tayo natatakot sa nangyayari sa ating buhay. Ito na, let's sum yourself, ito na lang. I give a point. Kapag tayo ay natatakot sa nangyayari sa ating buhay, nawawala ang ating pananampalataya. Ganda natin yan. Hindi pwede magsabayan. Hindi pwede magsabay ang faith tsaka fear. Hindi pwede. Either na mataas ang faith mo, mababa ang fear mo. Mataas ang fear mo, mababa ang faith mo. Hindi pwede magsabay yan. Kaya sabi nga nun, when faith wins, fear loses. Kapag nanalo pa ng palataya, yung takot nawawala. Kailan nawawala ang takot mo? Di ba kapag mayroong pag-asa? Kailan nawawala ang takot mo? Kapag may insurance ka sa medical, hindi ka na natatakot. Kailan nawawala ang takot mo kapag may financial ka pang hospital? Pero kapag wala kang pera pang hospital, takot na takot ka. Kasi nga, ang faith ay, kapag mataas ang faith natin, nawawala ang pananampalataya. Kaya tatanda natin nga, kapag tayo ay oras na tatakot, checks ourselves, makakulang ang ating faith. Yun lang. Tatakot tayo sa isang bagay, natatakot tayo sa problema, natatakot tayo sa pinansyal, i-check natin yung sarili natin. Baka natutulang na yung aking pananampalataya sa iyo. Number 2, the resources of God's strength. Verse 10. Next ulit mo, bro. Verse 10. The resources of God's strength. Verse 10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasayo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, o aking tutulungan ka, o aking alalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Sabi na, the resources of God's strength. Ano yung mga resources na ito? Sabi na, I will strengthen thee. Palalakasin kita. Huwag kang matakot, palalakasin kita. Yung ang kadalasan ating nalilimutan na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Diyos lang ang tanging bagay, tangi na makapagbibigay sa atin ng kalakasan.
Wala nang iba. Letter B, the Lord invite us to trade our weakness for His strength. Sabi, ang Diyos daw ay nag-i-invite sa atin para ikalakal natin yung ating kahinaan para sa kanyang kalakasan. Di ba? Alam mo kasi, ganito po yan. Alam mo si Satan, ang laging binabantayan yung ating kahinaan. Di ba may kahinaan tayo? Kadalasan nila sinasabi ni Paul eh. Ang sabi ni Paul, ilang beses na yung gusto kong bagay na gusto kong gawin, hindi ko magawa. At yung mga bagay na ayaw kong gawin, siya ko nagagawa. So sabi nga ni Paul, nagmamanifest ang kanyang kahinaan. Kaya sabi niya gano'n, alam niyo si Satan, binabantay ang kahinaan natin. Di ba how many times I told you na ang fallen angel, yung mga devils, no, sa bagay ito masyadong malalim sa theology. Pero kung pag-aaralan natin yung fallen angel, sabi ng Isaiah, sabi ng Revelation, yung fallen angel yung tinatawag na evil spirit, sabi niya nung kinuha ni Lucifer, na fallen angel, na angel bumasok dito sa lupa, yung sa kanyang throne is 1/3 ng fallen angel. At alam niyo ang numbers ng angel sa langit, 7,000, so 10,000, so 10,000, so 10,000 times, so 10,000, so hindi mo kayang bilangin. At yung 1/3 na hindi mo kayang bilangin, hindi mo kayang bilangin. Ganun karami yung sinama ni Lucifer dito sa impyerno. Kaya nakita niyo rampant ang kasamaan dito. Rampant. Sabi ganun, sabi ng isang theologian, ang isang Kristiyano maaari hindi ng 10 evil spirit ang nagbabantay sa atin. Sa bawat tayo pumunta, may mga evil spirit. Sa bawat kanto ka na pumunta, may kasamaan. Sa kapatid na pumunta, sa kanto, sa bansa, sa lugar ka pumunta, may mga crimes. May nakawan. Nakuha nyo. Kasi nga yung evil spirit na yan na nagbibigay ng nagbibigay ng mga galit, nagkokos ng kasalbahiyan, ng kasalanan sa mga tao. Napansinin natin, kahit sa akin, kahit sa iyo, baka may nagbabantay na evil spirit at alam niya kung anong kahinaan. Alam niyo, dati, minsan nag-uusap kami ni Brother Lilan, may makahinaan kami kasi hindi ko mo pastor, walang kahinaan. May kahinaan kami, may mga weak point kami. Alam niyo, ang isang bagay na sabi ko, Lord, mahina ako kaya nito. Ang sabi ko, Lord, kaya lagi ako nagpray-pray, Lord, palakasin mo ako kung saan ako mahina. Lord, mahina ako dito eh. Alam ko, ma-encounter ko to anytime. Lord, strengthen me, palakasin mo ako na ma-overcome ko itong kahinaan ko. Alam mo, tumarating isang na-overcome ko. Kasi hindi ako ng tulog sa Lord. Ang problema kasi sa ating mga Christian isang, ginag-justify na pa natin yung kailangan natin. Mahina tayo sa pera, niyaya ka pa natin yung pera. Diba? Sasabihin ng isang nanay na isang malakas ako sa pera. Pero pagdating na 26-27, mainita ulo kasi wala ng budget. Kapag nawala ng pera sa bulsa, nagtatakan. Ipinapakita sa Diablo na siya, ang kanya-kaya ay pera. Tsaka lalo, itry ng Diablo. Dahil nakita niya, ang kahinaan pala, pera. Naman po, mag-pray tayo sa Lord, Lord, palakasin kami. Kung saan kami? Sabi, the Lord invite us to trade our weakness. First thing, invita tayo ng Lord, may kalakal natin ating kahinaan para sa kanyang kalakasan. Natin natapin. May isang kapatid na naikwento sa akin isang kapatid. Sabi nyo, bro, ito kahinaan ko eh. Parang pinagmamalaki na ba? Hindi dapat ba yun? Hindi parang ginag-justify mo pa. Dapat pinag-pray mo. Lord, alam ko mahina ako dito. Pwede ba? Kasi kapag hindi mo ko pinalakas sa kahinaan ko ito, malit ko sa babagsak. Kaya ang tulong ng Diyos nilamay. Ano sabi ni Paul? Kung saan ako mahina, doon ako pinalalakas ng Diyos. Palakasin ka ng Diyos sa mga kahinaan mo. Kaya nasabi, idalagan mo ang iyong kahinaan sa kanyang kalakasan. Pray ka sa Lord, Lord, mahina ako sa ganito. Lord, mahina ako, lagi na pag-exam na. Di ba klase ko, opinus. Kahinaan ko talaga mga opin. Okay mo sa iyo. Hindi mo ko ng gustong knowledge na mag-review, na iwasan ko yung pangungupi. May mga ganyan. Nag-intervene ang Diyos sa atin at binibigyan tayo ng kalakasan over our weaknesses. These transactions empowers
us for any crisis. Sabi daw, yung transaction nito ay nagbibigay ng kapangyarihan sa atin sa ating mga kahirapan. No problem is too great for our Lord to overcome. Walang problema na mas malaki sa Panginoon para hindi natin ma-overcome. Because the bigness of our God. Letter C, the God's promises in your weakest hour. Yan. Pakinggan mo, sabi nga, hear God's promises in your weakest hour. Pakinggan mo ang mga pangako ng Diyos sa oras na iyong kahinaan. Mapakinggan mo, nangihina ako, Lord, pwede ba, Lord? Ano ba ang pangako mo sa akin sa kabila na aking kahinaan sa mga oras nito? Ganon si Haring David. Si Haring David kailanman sa kanyang pagiging hari ay wala kang makita kay Haring David na pagiging. Sa lahat ng ano sa sinulat ng Book of Psalms, puro paghingi ng tulong ang niya. Puro kabaitan, puro pagsama ng Diyos sa kanya kahinaan, lagi sa sinasamahan ng Diyos. Sabi yun ang lagi sinasabi ni Haring David. Kaya ngayon si Haring David ay pinagulian, malapit sa puso ng Diyos ang after God's love. Yun na isang katangian ni Haring David kung bakit naging malapit sa puso ng Diyos sapagkat lagi siyang humihingi ng tulong sa Diyos. Bagaman siya isang hari, isang popular, isang mayaman, isang makapangyarihan sa Israel, pero hindi mo mahanapan na kayabangan si Haring David sa kanyang harap. Lagi siyang humihingi ng tulong at papakumbama sa Panginoon. Kaya ang Diyos ay nagganyan na. Ang Diyos ay nagala sa kanya. Kaya siya ay tinaguyang malapit sa puso ng Diyos. I will help thee. Tutulungan kita. I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Sabi, iangat kita ng aking kamay ng katwiran. Letter D, it is always right to trust God no matter the circumstances. It is always lagi ito. Lagi tayo magtiwala sa Diyos anuman ang mga pangyayari sa ating buhay. Sa buhay ni Job. Kung papansinin niyo, ito lagi natin pinag-aralan po ang buhay ni Job. Pero ano mga technicality ang makita nyo sa pangyayari ba inalaw ng Diyos kung bakit nangyari kay Job to? What is the technicality, the main lessons na gusto ng Diyos na ipaalam sa bawat isa sa atin? Alam mo kasi lang po, bagamat ganun na nangyari sa buhay ni Job, alam ng Lord na past, present, future, alam, di ba? Alam niya ang nangyari kay Job, alam niya yung kabutihan, kalooban ni Job, alam niya yung pananampalataya ni Job, alam niya yun kaya nakapag-disakisitan And then finally, kaya pinahintulutan ng Diyos na mangyari yung crucial na pangyayari sa buhay ni Job kasi mayroong may lesson na ibinibigay ang Diyos kay Job at maging sa ating present nakakabasa sa buhay ni Job. Nababasa tayo ng Bible, di ba? Kung kumukuha tayo ng isang tao na magbibigay sa atin explanation sa Bible. No? At pag tayo nagbasa ng Bible, tinuturo tayo ng Diyos doon sa libro ni Job. Kung ikaw bagsak ka doon, sa kahirapan, sa problema, iniwan ka ng mundo, parang pasan mo ang buong daigdig, binagsak ka ng langit at lupa, ituturo ka ng Diyos kapag binuksan mo ang Bible, ituturo ka ng Lord doon sa buhay ni Job. At dahil sa pagbabasa mo ng buhay ni Job, doon ka matcha-challenge, doon mo ma-experience na ang Diyos pala ay mabuti. Ganun pala ang panampalataya ni Job at ganun ang nangyari sa kanya. Letter F, on the darkest day, God makes a way. Kagaya natin sa Psalms 20, di ba? Ang ganda ng kanta niya nun eh. Isa mga paboritong kanta. Yan yung kanta na. God make a way. Good moment. Where there seems to be no way. Alam niyo, nangyari kay Moses, di ba? Hinahabol na sila ng mga Egyptian, di ba? Malapit na sila abutan eh. Sila naglalakad, yung mga Egyptian, mga nakabayo, mga nakarawaya, mananalo ko ba sa Filiston? Mabilis yun, nakarawaya, nakabayo sila, naglalakad ng bukid. Ang dami na milyon sila. Sabi nga ni Moses, pag tumingin siya sa kanan, ilang? Aabutan sila. Pag tumingin siya sa kaliwa, bulubugtugin, mas lalo silang abutan. Kung tinitin yung harapan niya, dagat na pula. Lord, wala kaming choice. Ayan ang kaaway namin eh. Sa kanan, ilang, disyerto, sa kaliwa,
nagmanipresyo pa ng palataya ni Moses. At anong ginawa ng Diyos? Gumawa siya ng highway doon sa Red Sea. And sabi doon mo rin, God will make a way where there seems to be no way. Sa tingin ba, ang buhay mo yun, parang wala nang daan. Parang wala nang way sa problema. Tandaan mo, God will make a way where there seems to be no way. Kahit na alam mo sa buhay mo, na parang wala nang pag-asa. Ang buhay ko, Lord, parang wala nang pag-asa. Sa pananalapi, baon ako sa utak. Sa pananalapi, pamilya namin, baon ako sa utak. Yung karamdaman sa edukasyon, lagi kami nag-aaway ng mag-asawa. Wala nang pag-asa. God will make me where there seems to be no way. Ang gusto ng Diyos ay manampalataya lahat tayo sa Kanya at ang Diyos ang bahala ng mga bansa. Amen? Isang prisoner of war, Napoleon Bonaparte. Kailangan niyo si Napoleon Bonaparte? Emperor siya, di ba? In France. Si Napoleon Bonaparte po ay mayroon po siyang isang prisoner, isang sundalo na naging preso niya doon sa kanyang kulungan. Ang kulungan po kasi dati, hindi kagaya yung kulungan natin rehas. Di ba? Ang kulungan natin ngayon, bibistahin mo, oy, kung sa rehas, hindi. Ang kulungan noon, parang dungeon sa ilalim. Kung nakapunta na kayo sa Fort Santiago, di ba? Yung 13 martires, saka yung ilang mga katipunero, ikinulong sila, di ba, sa dungeon sa ilalim. Ganun ang kulungan noon. Hindi yung pupuntahan mo, makita, hindi. Ganun ang kulungan noon, nasa ilalim. Tapos may mga bakal-bakal. At one time, sabi niya nun, nag-birthday yung asawa ni Napoleon Bonaparte. At kada mag-birthday yung asawa ni Napoleon Bonaparte, nagpapalaya sila ng isang bilanggo. Parang si Marcos lang, di ba? Pag nag-birthday, si Marcos, si Melo Marcos, kapag nag-birthday, nagpapalaya sila ng isang bilanggo. So, ang tendency nun, yung asawa ni Napoleon Bonaparte, dumala doon sa bilangguan. Kasi nga gusto magpapalaya sila magpapalaya sa isang bilanggo dahil mag-birthday siya. Nung dumadaan sa isang bilangguan, meron siyang isang nakita na bilanggo na merong kasing taas ng malaman na halos umabot na doon sa tuktok. Yung pinaka-bintana doon sa taas ng kulungan na isang magandang bulaklak rose. Ang sabi nga nung asawa ni Napoleon Bonaparte, bumalik kay Napoleon Bonaparte, sabi niya, mayroon ako isang tao na nagustuhan, na gusto kong palayain sa araw ng aking, sabi nga, sa araw ng aking, araw ng birthday ko. Sabi ni Napoleon Bonaparte, sino doon? Yung pinaro niya kung kwarto. Sabi, hindi pwede. Masama yung tao na yun. Naging ano saan nun? Meron siyang criminal record. Meron nilalabas sa mga militar nun. Bro, tawag doon pang ano ka? Yung hindi ka sumunod sa ano mo, tawag doon? Kapitawag doon. Sa militar. Subordinate. Oo, subordinate. Pero tawag doon eh. Ang katumbas nun, kamatayan o lifetime. Court martial. So kamatay o lifetime. Sabi, hindi pwede court martial yung tao na yun. Hindi pwede pala yan. Alam mo, sabi ng asawa ni Napoleon Bonaparte, hindi ako naniniwala na ang taong yun ay isang masamang tao. Ba't hindi ka naniniwala? Alam mo kung bakit, sabi niya, sapagkat sa loob ng isang bilanggo, sa loob ng isang selda, ang isang bilanggo ay para mag-alaga na isang unang pinapinsan ng laman na halos tumayag na napakataas ay hindi niya magagawa. Alam mo ginagawa ng mga kulong na yun? Kada kakain siya, nagtitira siya ng konting tubig na kanyang inumin at binibilid niya doon sa may halaman sumibo. Hanggang sa napalaki na yun, umabot doon sa pinakabintana ng selda. At yun, isang bagay na kapagbigay sa asawa ni Napoleon kung bakit siya na gusto na palayain sa araw ng kanyang nanalo ang babae kay lalaki. Lagi nang nanalo sa debate babae sa lalaki. Alam mo, napalaya siya. Pinalaya itong sundalong ito dahil doon sa nakita sa kanya na isang karakter niya na ginawa niya, karakter niya sa pag-aalaga niya na isang halaman.
Walang sabi niya, sapagkat naniniwala ko na darating ang panahon na may pag-asa. Pag-asa akong makalala sa tulong at iyon. Grabe ko na. Tandaan nyo, kapag kayo ay dumadaan sa madilim na parte na buhay nyo, ang Diyos ay lagi may nakahandang daan para sa inyo. Always God will be there. Gagawa ang Diyos ang daan. Kala mo walang daan sa problema mo. Kala mo wala ng pag-asa. Sa connection, sa buhay mo, lagi kayo nag-aaway ng asawa, ang pamilya mo, ang gulo-gulo. Paano ka lang katay para pandami? God will be there. Mayroong bagay na gusto ipagawa ng Diyos sa iyo. But God will be there. Number 3, the resource of God's promises. Kung maganda. The resource of God's promises. Verse 13. Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay hahawak na inyong kanang kamay na magsasabi sa iyo, huwag kang matakot, aking tutulungan ka. I will hold you with the right hand. Fear not, letter B, I will help thee. Minsan narinig natin ang pangangurian sa ating mga kaibigan, kakilala, kamag-anak, sa mga TV, television, art show, at iba pa. Pero dapat, higit sa lahat, madilingan ang sa ating Diyos. Fear not, I will help you. Letter C, God always keep His promises. God always keep His promises. Amen po ba? Sino dito ang humawak sa pangako ng Diyos at tinupad ng Diyos? Taas ang kamay. Have you experienced that? Did you care in the promise of God and yet God binigyan ng Diyos yung kanilang pangako? Tinutag ito. Diba? Alam niyo po, meron isang church sa California. Alam niyo yung California? Yung nasunod, yung lugar nasunod. Alam niyo, yung nasunod na lugar, daw siya kapit-kapit, di ba? Sabi nga May isang bahay na. di ba? Yung subdivision na yun. Kasi alam niyo po, sa lugar na yun, wala pang kanong bahay. At doon, mayroon isang church na nakatayo. Kasi ang churches po noong 1800, noong 18th century, ang church noon, hindi pa bato. Ang church pa noon ay kahoy. So ang church noon, ang pinakahaligi noon, nakabaon lang ng 1 metro o 2 metro ang lalim. Ang problema nitong church na ito, yung kanilang tinutulungan, ang tinutulungan nila ng simbahan, kasi parang nasa paanan ng mundo. Ang problema nila, pinapaalis na sila ng may-ari kasi hindi nga kanila eh. Sabi nga ng may-ari, pwede ba umalis na kayo kasi kailangan ko na ng lupa. Yan tinitirikan nyo ng simbahan. Kailangan ko yung lupa na yan, pwede ba umalis na kayo? So, na problema sila. Ang ginawa nila, nag-fasting sila, nag-pray sila sa Lord. Talagang umiyak sila sa Lord sa prayer. Ano nangyari ganito? Biglang pumagi ng malakas. Talagang malakas, talagang bahat, talagang umaagi siyang bahat. At one time, kinabukasan, pag-gising nila, nagulat sila. Kasi yung simbahan nila, wala na doon sa akin nagtitirikan ng lupa. Sabi nga sa simbahan natin na wala. Tapos pagkatapos nun, napunta yung kanilang simbahan doon sa isang lugar na kung saan yung lupa na yun na pinuntahan ng simbahan nila, yun ang sinasurvey nila na gusto nilang bilhin yung lupa. Ang problema, hindi sila magkasundo ng may-ari kasi kulang ang pera nila eh. Kulang ang pera nila, wala sa kalahati yung pera nila ng presyo eh. Para doon nila muli itirik yung kanilang simbahan. Aba, hindi pwede, kulang ang pera nyo. Doon napadpad yung kanilang simbahan, doon sa lupa na tinatawaran nila. Pag-ising ng may-ari, sabi, patawag nyo nga ako. Yung mga ano, yung pastor, tsaka yung mga elders, yung mga deacons, tinawag. Pagdating yung simbahan nyo, aba, hindi natin alam. Alam namin, umulang bumagyo. Mali ba namin papapunta dyan? Sabi ng may-ari, sige, para wala na tayong problema. Magkano pera nyo dyan? Ito lang pera natin eh. Sige, pwede na yan. Pirmahan tayo. So, napunta sa kanila yung lupa na daming binibili na sa mataas na presyo na ibenta sa kanila ng mababang presyo. Yung ba? I-accelerate. Gumawa ang Diyos ng paraan. Pinaulan niya ng isang malakas na ulan at inanod
ng baha, may kanyang simbahan patungo doon sa lupa na natin. God always keep His promises. Ang pangako ng Diyos, lagi ingatan mo. Ingatan natin. California, di ba? Consider His promises to Saint Savior. Consider natin yung pangako ng God the Father, di ba? Luke chapter 1, verse 26 to 37, yung natin, kung napaman, masyadong haba. Di ba? Yung pangako ng Ama na ipapadala niya yung kanyang anak. Consider the promise of Jesus preparing places for His own. John chapter 14 verse 1 to 2, di ba? And consider the promises of the resurrection of Christ in His return. Yung pangako ng Diyos na muli niyang pagkabuhay at muli niyang pagdating. Si John chapter 14 verse 3 to 6. And in conclusion, ito na po kung matatapos. Are you going to a rough time? Kayo ba ngayon ay dumadaan sa mahirap na panahon? Rest on God's promises and ride out the storm. For those who trust the Savior, the best set to come. Doon sa mga tao na nagtitiwala sa ating mga liligtas, pinakadakilang bagay na darating sa ating pagtiwala tayo. Sabi ganon, tumadaan pa tayo sa isang mahirap na kunan sa ating panahon. God will provide and God will make. Panginoon Diyos, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pagkakalam namin, Panginoon, na anuman ang nangyari sa aming buhay, problema, you will provide. At maliban dyan, Lord, you will make a way. Gagawa ka ng daan at magpuprovide ka sa lahat na aming pangailangan. Bagamat, Panginoon, sa kahirapan ng buhay, yung mga pagpupunan namin, yung mga resources, Panginoon, rough resources namin, nahirap, hindi namin alam kung saan kukuha ng mga resources, financial, Panginoon, naging, Panginoon, sa mga problema, sa buhay, sa pamilya, alam namin, Lord, na Ikaw ang magpuprovide ito sa amin. At gagawa ka ng daan, kahit na tingin namin, Lord, ay walang daan. God will make a way where there seems to be no way. Kaya maraming salamat. Ito po ang samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Till my throne be
Oh, the cold rugged cross, so despised by the world, as the one truth attraction of this. For the guilt of God, that His glory above, to bear it to the Calvary. So I tarry the old rugged cross. To my soul peace at last I lay down. I've been to the old rugged cross and exchanged it someday for a crown. I've been To the old rugged cross and exchanged it someday for a crown. Nung Panginoong Isus ay gabing siya'y bago ipagkanulo, ay nagkaroon sila ng huling hapunan ng kanyang mga disipulo. At siya'y kumampot ng tinapay at nang siya magpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aming katawan na para sa inyo. Gawin ito sa pag-aalala sa akin. Sa gayunding paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos na sinabi, ang kopang ito ay isang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ito, yung kaiinan ito sa pag-aalala sa akin. Amen po natin. Sapagkat sa tuwing kainin ninyo, ang tinapay nito, inuman ng kopa, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon bago siya'y Lord, papasalamat kami, Panginoon, sa muling huling hapunan, Panginoon, na supper, communion, na aming ginawa, Panginoon, sa atin. Salamat, Panginoon, sa pagkatisa ito, Lord, na nagpapakita ng patuloy, Lord, ng hirapan na dinanas mo sa krus ng Kalbaryo na balubay ang iyong katawan na nagpapatunay, Lord, na nagkaisa kami, Panginoon, sa iyong katawan at sa iyong dugo. Sa magitan nito, Panginoon, ay patuloy at pinamalas namin ang patuloy na pagkisimpatya namin, Panginoon, sa mundong kamatayan at muli mong pagkabuhay. Salamat po na marami, Panginoon, kung aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, magsitayo po tayo at muli po natin abitin ang mulaya. Yes, Lord, lahat ng pinalaya na malaya,
na po tayo. Ano po yun? Jollibee Spaghetti. At McDo. McDo Spaghetti. Sa susunod ulit na linggo Rainier Nanay. Thank you. Bye. Uy, may ses. Bye lang nagyan sabi niya. Nasa mga Okay, bye. Bye ka na. Umiikot eh.